Tayo po ay manalangin because it's already 10:15. Sakto po, 11 o'clock, tapos na po tayo. Panginoong Jesus, nagpapasalamat po kami sa oras at sandaling ito. Na ikaw lamang po ang aming itinatanghal sa oras at sandaling ito. Wala kaming iibang isipin, O God. Remove every distraction from our mind, from our heart, from our ears, from our body, Panginoon. We just want to attract your presence, O God, right in this place. We want to unite with you, O God. Dahil kapag nakafocus lamang kami sa iyo, Panginoon, yung revelation, iba yung pagdaloy. Dahil ikaw lagi ang susi sa lahat ng pagpapala, sa lahat ng problema sa aming buhay para magkaroon ng solusyon. Kaya Panginoon, dinadalangin ko po sa oras at sandaling ito na ang bawat isa ay mabubusog ng iyong salita. As they are filled on the inside, it will manifest on the outside, O Lord Jesus Christ. Dahil ang salita ng Diyos hindi itinatago. Kagaya ng kanta kanina, the people around us will taste and see that the Lord is good in our life. Pag kami, Panginoong Yesus, ay pinagpala mo, O God, sa halip, O God, hindi namin ito kakanyahin, but it will affect many peoples in our community, Panginoon. Kaya Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na malaya na ipangaral ang salita ng Diyos, that we will not just take this for granted, Panginoon. Habang malaya pa ang pangangaral ng salita ng Diyos at pakikinig sa salita ng Diyos, O God, didibdibin na namin ito. Before it's too late. Kaya Panginoon, ibuhos mo po ang lahat ng spiritual na pagpapala sa bawat isa while they are hearing the Word of God. Because you are blessed with all the spiritual blessings that are available, O God. And we will convert it into physical blessings, O God, so that people will see that you are good, that your goodness and mercy shall follow us for the rest of our life. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Maraming salamat po sa magkakaisa at anointed na music team at sa napaka-anointed na choir ng ating simbahan. Kundi kayo po yun. At ang ating pag-uusapan po, hindi ko na po patatagalin, sa umaga at sa sandaling ito, is about, we must link in. Link in. Ano ba ibig sabihin ng link in? Parang yung mga tinatawag na GCash or mga applications sa tinatawag na cellphone, na kailangan i-link in mo yung account mo para magkaroon ka ng access. Although ang time po natin sa umaga at sa sandaling ito, it is about open heart, leads you to open heaven. Buksan po natin ang ating Biblia. Alam nyo na ang verse nito at lagi nyo ito naririnig, nakikita, at nababasa sa Biblia. In Matthew 6, verse 33, ano po ang sabi? Matthew 6, verse 33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. I have a question before we start. Sa pagkagising mo sa umaga, ano ang unang isipan mo? Ano ang unang hinahanap mo? Pasasalamat ang tanging alay ko sa iyo, binigyang kulay ang buhay kong ito. Kailangan lagi mapagpasalamat tayo sa ating Panginoon. Magpasalamat ka na nagising ka. Dahil maraming tao hindi na nagigising sa kanilang pagtulog. But seek ye first the kingdom of God. Pero marami sa tao, hindi ito nagiging pangunahin sa kanilang buhay. Dahil minsan, ang unang iniisip ng tao, paano na ang susuting kong damit sa pagpasok sa opisina? Paano na ang sasakyan ko, lalong-lalo na ngayon na mahirap ang pagsakay sa mga bus at sa mga tinatawag na jeep? Pero problema mo ang lahat ng bagay. Kaya minsan ang iyong buhay ay nagkakawindang-windang. When you make everything as your majority or your priority in life, and God is your minority in your life will be miserable. Kapag inuna mo ang lahat ng bagay, ang mga problema mo, ang mga pangangailangan mo sa isang araw, ang buhay mo ay magkakawindang-windang. Masisira na ang lahat ng buong araw mo. Because you forget the most important thing of the day, to seek ye first the kingdom of God. To seek God first. Ang sabi ng salita ng Diyos, the more you seek me, the more you will find me.
Kapag lagi mong hinahanap ang ating Panginoon sa umaga pa lamang, dalaroy ang tinatawag na karunungan na nagbumula sa Panginoon. Dadaloy yung mga bukas na pintuan na kanyang bubuksan para sa iyo. Dadaloy yung mga koneksyon ng mga tao kung saan ililid ka ng ating Panginoon para yung mga kailangan mo na papeles na ayusin mo ay maging pulido. It makes different if you put God first place in your life. Magiging kaiba ang iyong buhay kapag laging inuuna mo ang ating Panginoon kaysa sa mga bayarin mo, kaysa sa pangangailangan mo, kaysa sa kalam ng iyong sikmura. Dahil hindi ka kagaya ng mga tao sa mundo na ang unang iniisip ay pagkain, pera, paano kanila kinabukasan. Ang sabi ng salita ng Diyos, do not worry about tomorrow, for tomorrow has its own trouble. Live one day at a time. Kaya maraming pagkakataon, naguguluhan tayo bilang isang Kristiyano, we forget the most important thing, the majority, the priority of our life, which is to seek God first place in our life. Dahil kapag hinanap mo ang ating Panginoon, isang bagay lang man ang napatunayan ko sa aking buhay, hindi ka pagkukulangin ng ating Panginoon. Kung ang mga ibon nga sa langit, hindi nagugutom o hindi naghahanap ng pagkain o hindi nagtatanim, pinagpapala sila ng ating Panginoon, then how much more na ikaw, na isang espesyal ang pagkalikha sa iyo ng ating Panginoon. Balik po tayo in Matthew 6 verse 33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ano ba yung righteousness? In Romans 3 verse 23, basahin po natin. In Romans 3 verse 23, for all have sinned and fall short to the glory of God. Alam ko naman na lahat tayo ay nagkakamali. Ang sabi nga ng Ecclesiastes, walang tao ang hindi nagkakamali. Kahit gaano ka kagaling sa iyong buhay, once in your lifetime, sa isang araw na lamang magkakamali ka. Kaya hindi mo pwedeng ipagmalaki ang iyong tinatawag na katwiran dahil lahat tayo mahina. At kapag tayo mahina, doon malakas ang ating Panginoon sa ating buhay dahil wala tayong may ipagmalaki. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, when we are weak, Christ is strong in our life. Paano mangyayari yun? Pag hindi mo kaya yung problema mo, that's the best time na mararanasan mo ang pagkilos ng Panginoon sa iyong buhay. Pag meron kang pupunuin ng mga tseke sa ministeryo na 100,000, 50,000, 30,000, ang Diyos ay magpapadala ng tao o gagamit ang Diyos ng tao para ikaw ay pagpalain. Let's continue. Verse 26. To declare, I say at this time, His righteousness, that He might be just, and the justifier of him which believeth in Jesus Christ. Ang kailangan mo lamang ay paniwalaan ng ating Panginoon. Huwag mong paniwalaan yung mga nadadama mo sa paligid, mga nakikita mo sa paligid, dahil ang lahat ng yan ay temporary. The Word of God says, for whatever that we see, all those are temporary. Yung problema mo, yung sakit mo, pansamantala lamang yan. It shall come to pass. Hindi yan magtatagal sa oras na lubusan ka maniwala sa ating Panginoon at hindi tingnan ang mga senyales na nararanasan ng iyong katawan. Dahil makikita po ninyo, kahit kami nagkakasakit, hindi namin sinasabing hindi kami nagkakasakit. Kami nagkakasakit pero hindi kami nagtatagal sa pagkasakit at hindi kami iniisip namin na ang gamot ang unang solusyon o ang ospital o ang doktor ang unang solusyon. Iniisip namin that we seek ye first the kingdom of God. Because when you have the right priority in life, you will have a right pathway. Because He is our shepherd. Hindi kanya pagkukulangin. Hindi kanya ipapahamak. At kagaya ng sinasabi ng bilang isang shepherd, may makikita kang mataas na tungkod, iyan ay ang salita ng Diyos. Because if you will read in the book of Ecclesiastes chapter 12, makikita mo that the word of God is like a rod na ikaw ay laging hatakin pabalik sa salita ng Diyos. Dahil ang konkretong plano sa iyo ng ating Panginoon ay lagi nakakonekta sa kanyang salita, hindi sa iyong pangarap. Dahil ang pangarap ng Diyos ay mas malaki kesa sa iyong katiting na pangarap. At ang sabi na po doon, balik po tayo sa tinatawag na Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. What are those all things? Number one, those that are necessity in your life. Yung mga normal na pangangailangan mo sa buhay. Ano ba yung mga normal na pangangailangan mo sa buhay na idadagdag ng Panginoon? Kailangan mo ng pagkain. Bibigyan ka ng Diyos ng pagkain. Kailangan mo ng bahay. Hindi ka habang buhay mangungupahan. Dahil pagtatayo ka ng Panginoon ng ating bahay. Huwag mo sasabihin, di bali, kahit wala akong bahay sa lupa, meron naman ako magandang mansyon sa langit. Yes, that's true.
Pero ang sabi sa salita ng Diyos, Our Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth. Kung meron kang templo sa langit, kung meron kang bahay sa langit, magkakaroon ka rin ng bahay sa lupa. Masyado kasi futuristic eh. Ang gusto mo sa langit ka lang may bahay. Pwede ka magkaroon ng bahay dito sa lupa na sa'yo at hindi ka nangungupahan. Para yung pinang-uupa mo, ang gagawin mo, magpapaaral ka na ng mga tao sa kalsada na merong kakapasidad na talagang gusto mag-aral. Dahil kapag ikaw ay nangungupahan, ikaw ay kapos, hindi mo gagawa ng mga pagpakain ng maraming tao. At ang ginagawa mo sa mga mahihirap, ang mga ginagawa mo sa dukha, kapag sila'y dinadamitan mo, kapag sila'y pinapakain mo, ginagawa mo ito para sa Panginoon. Pag ikaw sakto lamang, kulang ka sa food, kulang ka sa shelter, kulang ka sa clothing, isipin mo na lang. Kung ako'y pastor ninyo at ako'y gusgusin, butas-butas ang aking damit, tingin ko ba maniniwala ka na ang Diyos ay napakabuti sa aking buhay? Tanda mo, kapag pinagpala ka ng ating Panginoon, nalulungkot ako last time, yung tinapik ko nga po sa tinatawag na righteous wealth, ang tingin natin kapag mayaman, masama eh. Maraming Kristiyanong ginagawa natin panalangin, yung panalangin ni Agur. Huwag mo ako masyadong pagpapalain, baka ako'y mapalayo sa'yo. Huwag mo ako masyadong paghihirapin, baka ikaw ay aking sumpa. Hindi ba pwede nga ipanalangin natin yung panalangin kagaya ni Jabez, bless me indeed and enlarge my territory para hindi ako maging pamigat sa aking mabuhay, para hindi ako umasa sa aking anak. Ayoko ng aking anak magsusustento sa akin sapagkat ang alam ko magsusustento sa atin ay ang ating Panginoon na walang ubos sa kanyang laman. All I have is God and all I need He provided because I know my future is secured. Daig pa ng Panginoon ng insurance. Hindi ko po pinapatamaan yung may mga business sa insurance dito. We love you. Pero tatandaan mo, we have learned in history, marami ng insurance yung panahon, yung mga tinatawag na nawala sila. Sinasabi din nila, 100 years na to, 150 years na to, pero ngayon nawala sila. May magloko lang na isang opisyal dun sa mga tinatawag na hierarchy, babaksak yon. Pero ang ating Panginoon, kahit mula sa wala ikaw, gagawin niya at iaangat ka. At ang napakaganda ng pangako ng Panginoon. Kapag ikaw ay nagpatuloy sa kanyang salita, magkakaroon ka ng bahay. Pero ang ganda nun hindi ikaw magtatayo. You will have houses or city that you have never built. Magkakaroon ka ng well, sabihin na natin yung well, ayun yung pera mo. Magkakaroon ka ng bangko, hindi lang isang bangko, kundi multiple banks na hindi ikaw ang nagpursigaw o hindi ikaw nag-ipon. Because in the last days, ang sabi ng salita ng Diyos, although it is written in the book of Old Testament, sabi ng Panginoon kay Isaiah, kay Cyrus, that I will use you to transfer the wealth of the wicked to the righteous. May mga naka-assign sa inyong mayayaman na gagamitin ng Panginoon na lungkot-lungkot na sila sa kanilang buhay. Kasi ang kalungkutan ng mga mayayamang na yon, anin kong kayamanang ito. Kagaya ng kalungkutan ni Solomon. This bothers me, ang sabi ni Solomon. Kahit ako'y napakayaman, ang susunod naman sa akin ay hindi ko matitiyak kung pangangasiwaan niya ng tama ang perang ito. So walang problema sa pagiging mayaman, magiging maunlad, pagiging pinagpala. Ang problema ay kung paano mo ito gagamitin. It's about the purpose on how you will use the blessing. Dahil ang original na creation ng ating Panginoon in the book of Genesis, wala kang pagkukulang. Kaya lang tayo nagkaroon ng pagkukulang because of sin. Nandun ka na sa kaharian, nandun ka na sa comfort zone, tingin ka pa ng tingin dun sa labas. Gusto mo lagi may trial sa iyong buhay. Ngayon naman na punong-puno ang trial mo sa buhay, gusto mo ng pagpapala, naguguluhan tuloy ang Panginoon, ano ba talagang gusto mo? Make up your mind. Hindi ka pagkukulangin ng Panginoon, ang sabi dito, in necessity, your basic needs. Ang sabi nga ng Maslow's hierarchy of need, alam ko, pinag-aralan nyo, Maslow's hierarchy of need, food, shelter, clothing. Siyempre, kapag ikaw ay, wag mo iisipin, na kapag maraming pagkain, hindi ko naman sinabing ubusin mo lahat ng pagkain. Kaya maraming pagkain sa iyong rep para ipamigay mo doon sa mga kapitbahay mo, doon sa security guard mo, doon sa pulubing dumadaan sa inyo. Dahil kapag tinago mo lang yan ang tinago, masisira yan. And you are not a good steward. Ang isang nasaksihan ko lang sa amin, the more na binibigyan namin yung mga tao, dahil kayo sobra kayo magpadala ng pagkain, that's the reality. Hindi naman namin kayang ubusin yon. Titikman namin yan, pero hindi namin ubusin yan because it will be a gluttony. It will be a greed. Tandaan nyo, kapag pinagpala nyo ibang tao, sabi nga ni Pastor Kenneth, dalawang bagay ang mangyayari. Una, may magpapasalamat sa Diyos. Pangalawa, may mananalangin para sa iyo.
At dahil binigay nyo yun sa amin, natikpan namin, binigay din namin sa ibang tao, may mananalangin din para sa inyo. Because when God bless you, ang sabi ng Panginoon kay Abraham, in Genesis 12, ang sabi din in 1, 2, 3, ang sabi doon, I will bless you so that you will be what? A blessing. I will make your name great. Magiging sikat ang iyong pangalan na yan. Si Pastora Magda, mapagbigay yan. Na yan, si Brother Harney, nagpapaaral yan ng mga estudyante dahil hindi niyan tinatago ang kanyang pera kaya pahihintulutan ng ating Panginoon ng mga mas malalaki pang transaksyon na hindi niya kayang isipin. Tandaan mo, hindi ka mamamatay sa mundong ito na hindi mo nakikita ang pagpapala ng ating Panginoon. Pero may kailangan gawin. Kailangan mong magdesisyon. Kailangan mong humakbang sapagkat ang pagpapala, hindi yan pupunta sa'yo. Ang pagpapala ay pupuntahan mo. Nakahanda na, kailangan mo na lang buksan. That's why the Word of God says, the violent shall take it by force. God has given you the power to get wealth. Kaya kailangan perasahin mo yung pagpapalang para sa iyo. So, na-provide ng ating Panginoon all these things, wala ka ng pagkukulang. Pero meron pa. Bukod sa necessity na tinatawag, food, shelter, clothing, may puprovide pa ang Panginoon. He will provide miracle. Dahil kulang doon yung health. The Word of God says in 3 John 1:2, I pray above all things that you will prosper in health, in wealth, even as thy soul prospereth. Meron kang bahay. Marami kang pagkain. Meron kang tinatawag na magagandang damit, magagandang gamit. Wala ka namang kalusugan. Kaya kailangan mo ng himala ng ating Panginoon. Kasi kung titingnan nyo, hindi na natin babasahin. Kung babalikan nyo yan in 6 verse 30 and 6 verse 26, nandun yung protection ng ating Panginoon. Yung protection ng ating Panginoon na nandyan na lagi kang lilinlangin ng kaaway. Ang sabi nga ni Solomon, ako'y nalulungkot. Kapag nakikita ko ang mga mayayaman, biglang naghihirap. Sa isang kislap ng kanilang mga mata. Because there is a problem. They lack wisdom. Kasi kapag meron kang karunungan na nagmumula sa Diyos, matututo kang magdesisyon ng tama. Maraming tao naghihirap dahil mali ka na ng desisyon. I have heard one of the testimony. Sabi niya, Bishop Greg, nagkaroon ako ng utang, 10 milyon. O bakit ka nagkaroon ng utang? Kasi nag-garantor ako. Doon sa umeram ng pera. Ano sabi ng kawikaan? Huwag kang mag-garantor. Pag may umuutang sa'yo, huwag mong pautangin ng perang hinihiram niya. Ang natutunan ko sa aking nanay, kapag mayroon ng hihiram ng 5,000, bibigyan ko na lang 1,000. Well, hindi ka pa magkakaroon ng sama ng loob. Kasi isipin mo, sabi nga doon sa isang post sa Facebook pag mangungutang, ang lambing. Pag mangungutang, lahat ng papuri, masasabi sa'yo, kahit wala kang pustiso, maganda ka pa rin. Tsaka lagi kang kinukulit. Pero pagkatapos mangutang, hindi mo na maramdaman ang presensya. Kaya ang sabi ng kawikaan, pag may mangungutang sa'yo, it is a principle of the Bible. Instead na pautangin mo lahat ng pera, bigay mo na lang. Umuutang ng 10,000, bigay mo ng 2,000. Kung hindi siya magbayad, okay. Dahil hindi mo naman ikakahirap yon. Dahil tandaan mo, walang nalulugi sa tumutulong sa kapwa. Pero minsan masyadong mabait tayong mga Kristiyano. Isang lagi ko pa naririnig sa mga Kristiyano, kailangan nakapapagkatiwalaan yan Kristiyano yan. Pero maraming Kristiyano ay Kristiyano sa bibig. Pero hindi Kristiyano sa buhay. Kailangan makita sa atin yung kalangitan. At unang makikita sa iyo ang kalangitan kapag ang iyong puso ay puno ng salita ng Diyos. Because out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Minsan nga nagugulat ako, ang gaganda, pag tumitingin ako sa mga Facebook ng mga friends ko sa Facebook, ang gaganda ng mga Word of God. Browse ko nga ng konti. Abay, puro mura na. You worship me with the most beautiful words, but your heart is far away from me.
Kaya ang sabi dito, miracles. I will give you miracles. I will give you protection. Dahil alam ng Panginoon, yung sinasabi sa book of 1 Peter, that the enemy is like a roaring lion waiting for the perfect time to devour you. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, dito pa lang sa verse, pero niya, isang verse pa lang, 6:33, ang dami na natin napapag-usapan. Nandyan na yung necessity, provide ng Panginoon, nandyan yung miracle. Ang sabi nga ng post si Pastor Ken last night, that we are entering, ang sabi ni Smith Wigglesworth kay, sino nga po ba yun? Na Lester Samral, that we are already entering, di ba yung World War II, nandun malaking revival, but we are entering the last day revival. Na ang lahat ng may mga special gift na inilagay sa inyo ng Panginoon, magagamitin nyo. Some will prophesy, some will speak tinatawag na encouragement, some will be in the healing ministry. Lahat tayo ay magkakaisa. Wala na tayong kinakatakutan. Dahil the moment na hindi mo na kinakatakutan ang kamatayan, remember that the mother of all fear is the fear of death. Kaya maraming tao ayaw nilang magutom dahil takot sila mamatay. Kaya maraming tao gusto nila agad na magkabahay dahil ayaw nilang magkasakit. Ikaw, kaya ka magkakabahay dahil gagawin mo yan simbahan ng ating Panginoon. Dahil ang sabi sa Pilimon, that your house will be the house of God. And it will be your fortress. Kaya nga, let's move on. Seek ye first the kingdom of God. Sa pagising mo sa umaga, huwag yung pagkain, huwag yung ulam, huwag kung ano pa man bagay ang iyong hanapin. Hanapin mo agad ang mukha ng Panginoon. Natawa nga ako last time nung ako'y nangangaral. Tinanong ko, what is the most important meal of the day? Breakfast. The most important meal of the day is prayer. Dahil kapag ikaw ay puspos ng banal na Espiritu, watch and pray so that you will not fall into temptation. Kapag ikaw ay nananalangin, ikaw lagi mapagmatsyag, hindi ka malilinlang, hindi ka may scam, hindi ka mauuto ng mundo dahil laging advance ang iyong isipan at dahil puno ka ng salita ng Diyos at laging hinahanap mo ang salita ng Diyos, you will have a discernment. To know what is good and what is right. To know the intention of every individual. Let's move on. Ang sabi sa Hebrews 12, verse 14, ano mo sinasabi sa Hebrews 12, verse 14? Without holiness, ano po? Follow peace, and with all men and holiness, without which no one will see God. Ano daw po? Kapag wala tayong kapayapaan, walang makakita sa Panginoon. Sino po dito nakakita na sa ating Panginoon? I know it's hard. Kahit ako hindi ko sasabihin na nakita kong Panginoon. Mahirap makita ang Panginoon. Dahil mismo si Moses, hindi siya makatingin sa Panginoon. Dahil sa sobrang liwanag ng ating Panginoon. Yes, there are people in the Bible na nakakita sa Panginoon. Maybe a dozen of people like Jacob, Abraham, Moses, Job, and the 70 elders. I-count na lang natin yun as one group. Pero sa ating panahon, ang hirap makita ng Panginoon. Hindi sa dahil na natutulog ang Diyos, at sabi doon sa isang kanta, tandaan nyo, hindi natutulog ang Diyos. Ang sabi sa 121, I do not grow slack or weary. I never slander or grow tired or sleep. I always watch Israel. Hindi man natin makita ang Diyos, pero makikita natin ang Diyos sa mga taong kagaya nyo. Dahil yung kinakanta natin kanina, yung liwanag, yun ang makikita ng mga tao sa atin. Kaya maraming tao ang lumalapit sa iyo kahit sa iyong pakiramdam at sa iyong estado ng buhay, para wala kang pera, pero nakikita nila na mayaman ka dahil nakikita sa iyo ang presensya ng Diyos. Dahil yung puso mo ay puno ng kagalakan. Because a merry heart doeth good like a medicine. At kung ano ang meron sa kaibuturan ng iyong puso, makikita ito sa iyong mukha. Ano ba yung tinatawag na holiness? In 1 Thessalonians 4, verse 3, kailangan iwasan natin yung mga ganitong bagay para maging tayong banal. Yes, mahirapan tayong maging banal. Ang sabi nga ni Pablo, yung mga bagay na tama na gusto kong gawin, hindi ko magawa. Alam ko maraming tao ang ganun. Nagpupumili tayo na magawa yung mga tamang bagay. But it is hard kapag wala sa atin ang banal na Espiritu. In 1 Thessalonians 4, verse 3, for this is the will of God,
even your sanctification that should abstain from fornication. What is fornication? Pakikipagsama ng hindi kasal. The next verse, verse 4 hanggang verse 7 tayo. That everyone should know how to possess his vessel as the sanctification and honor. What is your vessel? Your body. Ang sabi ni Pablo in the book of Romans, offer your body a living sacrifice, holy and acceptable unto a reasonable service. Ang ating katawan, hindi na nating katawan ito. Huwag mong ituring na ikaw ang may-ari niyan. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, you are bought with a price. Kunyari, binili ko yung sasakyan ni Brother Tox. Hindi na niya pagmamayari ito. Pinapagamit ko siya, pero pagmamayari ko na ito. So ang ating katawan ay hindi na natin pagmamayari, ito'y pagmamayari na ng ating Panginoon dahil tinubos niya ito ng buhay ng kanyang anak. Ang kailangan mo na lamang ay pangasiwaan ito kung paano ka maging good steward. Maraming Kristiyano sira sa tinatawag na stewardship. Stewardship is not a part of being a Christian. Stewardship is the full purpose of Jesus Christ, kaya ikaw ay nasa mundong ito. Kaya huwag mo kakatakutan na pagpalain ka ng Panginoon. Kailangan ihanda mo ang iyong puso. Nakagaya ng sabi ng salita ng Diyos in Luke 6:10, if you can be trusted in small things, you can be trusted with big things. What are those small things? Nagmamap ka lang ng iyong opisina. Inaabot ka pa ng 3 araw, kaya naman ng 30 minutes. That is small things. May sukling 2 piso. Kaya nga isang napansin ko, si Brother Aris kahit 25 centimos binabalik niya. Ito mapapagkatiwala itong batang ito ng pera. Papadalan mo siya ng pambayad na 20,000, 10,000, 5,000, hanggang ultimong sentimo. Ibabalik niya sa iyo ng buong buo. May kasama pang smile. Kaya pagpapalain ka ng sarili mong pagpapala dahil pinangasiwa mong pagpapalang hindi para sa iyo. That is stewardship. That is an open heaven. Dahil kapag pinagbabalasakitan mo yung negosyo ng iyong bossing, read the book of Ephesians. Sa ibang bagay, pagpapalain ka ng ating Panginoon, the God who sees you in secret, He will reward you openly. Huwag mo nga rin na purihin ka ng iyong boss, purihin ka ng mga tao, kahit hindi ka purihin nila, it's okay. Ako po, actually, ayaw ko na nagtuturo sa harapan ng pulpito. Mas enjoy ako na nandun sa likod, nag-aayos ng wire, ng television, nagka-camera, or nagdadrive kay Bishop Greg, or naglilinis ng sasakyan. Mas okay ako, mas komportable ako nasa likod ng camera kaysa nasa harapan ng pulpito. Gusto ko yung tinatawag na, ano bang tawag doon? Supporter lamang. Pero lagi mong tatandaan, sabi nga ni Bishop T.D. Jakes, when you enjoy the success of other people, one day, people will also enjoy your success. Si David, hindi naman niya hinangad na maging hari. Si David, sa kanilang magkakapatid na 8, siya yung kapututan, siya yung mabaho, siya yung payat, siya yung pandak, siya yung maliit. But when the anointing is with you, hahanapin ka ng posisyon. Hindi mo kailangan hanapin ang posisyon, kundi ang posisyon ang hahanap sa'yo. Because promotion neither come from the east nor from the west. Promotion cometh from on high. That is an open heaven. Kahit ikaw ay nasa probinsya, kahit ikaw ay nasa Timbuktu, kahit ikaw ay nasa Hulo-Sulo, kaya kang pagpalain ng ating Panginoon. Because I will bless you in the province and I will bless you in the city because there is only one God. Kahit sabihin mo, napakaliit lamang ng kumpanya nyo. Pero dahil nandyan ka, there is a Joseph in your company and that is you. Paula rin ng Panginoon yung kumpanya mo dahil sa iyo. That is what you call a ripple effect, a domino effect. Magtiyaga ka lang, maghintay-hintay ka lang konti, kagaya ng sabi kanina ni Sister Grace in Galatians 6 verse 9, do not be weary in well doing. For in due season you shall reap, if you faint not. Verse 4. Verse 5, not in the lust of concupiscence, even as the Gentiles which know not God. Verse 6, that no man go beyond and defraud his brother in any matter. Ano ibig sabihin ng defraud? Mandaya. Because that the Lord is the avenger of all such, as we also have forward you testified. Tigil po muna tayo dyan. Kailangan mismo tayo bilang isang magkakapamilya,
hindi lamang pamilya kami sa isang pamilya, kundi tayo bilang isang magkakapatid kay Kristo, hindi natin dapat niloloko ang bawat isa. Because there are several things that God hates. Ang sabi sa book of Proverbs 23, kung hindi ako nagkakamali, God hates the liar. God hates people that causes trouble in their company, in their place. Na ikaw yung nagpa-aaway-away, yung sasabihin mo, sabi nung isa, ganito, nangungupit ka raw ng pera. Pinag-aaway-aaway yung mga, ikaw, bakit ka raw laging ganyan, ganyan. Yung gumagawa ka na tinatawag ng mga kontrobersya. Remember, ang pagkatawag sa atin that we are a peacemaker. Ang sabi nga ng Biblia, kapag merong sigalot, huwag mong dagdagan ng marami pang kahoy. Maraming tao magaling manggatong. Yung maliit lang pinag-awayan mo, minsan napapunta na pati nung kabataan ninyo. Ang sabi ng Biblia, iwasan mo ang maglagay ng maraming panggatong sa apoy. Sa halip, buhusan mo ng tubig. Kaya nga, isa nakakatuwa sa mga kalalakihan natin dito, one thing na I admire, yung persistent ninyo. Lahat ng ginagawa natin, it is written in the Bible. Ang sabi ng kamuhigaan, kung gusto mong mawin ng isang tao, ang isang kalalakihan, ang isang kababaihan, ang isang mailap sa ating Panginoon, lagi mo siyang yayain. Lagi mo siyang lapitan. At later on, makikita niya yung integrity and consistency mo na gusto mo talaga at tunay ang relasyon mo sa Kanya. Ginagawa siguro to ng mga kalalakihan dito. Kaya kahit yung, sabi nga ni Brother Harney, kahit yung hindi masyadong active sa church, nagiging active dahil siguro pangungulit nyo. Minsan kakakulit mo, magkakahiyaan eh. Hanggang later on, masasayahan ka na hindi pala boring ang maging Kristiyano. Na ang Kristiyano ay masayang tunay, aw! Masayang tunay dahil sa gitna ng mga problema at pagluha, ang susunod ay kagalakan. You turn my mourning into dancing. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. At ang sabi sa verse 7 dito ng 1 Thessalonians 4, verse 7, For God hath not called us unto uncleanness, but holiness, so that we can see God. Kahit ikaw ay patuloy na nagkakasala, the one purpose of the Bible is not just only blessing, but always repentance. Yan ang pinaka-purpose ng Biblia, na magbalik tayo ng loob sa Panginoon. Dahil kung ating babasahin ang Biblia, alam ng Diyos na mahina tayo. Dahil alam ng Diyos na gawa ka lamang sa alabok. Alam ng Diyos na minsan, nag-i-exage ka ng mga bagay na kinikwento mo. Pero alam ng Diyos na magbabalik loob ka sa Kanya. Kaya ang buong kalangitan ay magiging bukas sa iyong buhay. In Matthew 5, ito ang kailangang quality. Although there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, there are 8 beatitudes. Pero mag-focus naman tayo dito sa dalawa. In Matthew 5, verse 8 to 9, ang sabi, Blessed are the what? Matthew 8, 5. Blessed are the pure in heart. For what? They shall see God. And in verse 9, ano po ang sinasabi sa verse 9? Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Balik tayo sa verse 8. Paano ka magkakaroon ng puro at dalisay na puso? Yun ang tanong. It is hard. Sino po ba ang may mga dalisay na puso? Tatanungin ko sa inyo. Sino po ang may mga dalisay na puso? Mahirap sagutin, no po? Kasi lahat tayo nagkakasala nga, kagaya ng sabi ng Biblia. Ang sabi nga sa Book of Ecclesiastes, hindi mo pwedeng ipagmalaki na hindi ka nagkakasala sa iyong buhay. Dahil ang sabi din sa 1 John, siya na nagsasabi na hindi siya nagkakasala ay sinungaling. So paano yun nangyayari, Brother Jonathan? Sino po ba ang mahal ng Panginoon? Makasalanan. Pero bukod sa makasalanan, kanino malapit ang ating Panginoon? Sa may mga batang pananalig. Dahil ang mga bata, I think kapag ikaw ay 1-year-old, 2-year-old, 3 years old, 4 years old, 5 years old, most of the time hindi ka magkakasala because of your innocence. So we must have a childlike faith. Para maging bata ka, mahirap yata yun. Mag-iisip bata. So, sinasabi mo, Brother Jonathan, na magkakaroon lamang ng pure heart ay yung mga bata. Paano mangyayari yun? Basahin muna natin ang John 13, verse 11. So that you will know
na pwede ka rin magkaroon ng isang pusong dalisay. For he knew who should betray him. Therefore he said, you are not all clean. Sinabi niya to sa harapan nino ng mga disciples niya. Dahil kilala na naman niya na si Judas ay pagtataksilan siya. Pero hindi niya iniwasan. Para ikaw ay maging isang bata, ito ang magiging solusyon. Para magkaroon ka ng isang dalisay na puso, ito ang magiging solusyon. Dahil kapag may malinis kang puso, makikita mo hindi ang mga problema. Mararamdaman mo yung hindi ang kirot sa iyong katawan. Ang makikita mo ay yung mga bagay na hindi nakikita ng tao dahil malinis ang iyong puso. In 2 Corinthians 5, verse 17, ito ang susi para magkaroon ka ng puro at dalisay at para maging kang bata. Therefore, if any man be in Christ, you are a new creature. All things are passed away. All things become new. So kailangan you must be born again. Hindi yung born again na inilalagay mo lang sa mga birth certificate or sa mga marriage contract that you are born again, but you are born again in the Spirit. Dahil kapag ipinanganak ka muli kagaya ng isang bata, reset ulit, wala ka na ulit pagkakasala, then that's the time na makikita sa iyo ang ating Panginoon sa iyong buhay. Amen. Mahirap pong mabuhay bilang isang Kristiyano kung ikaw ay laging pipilitin mo sa laman. Nandyan na makakapamintas ka, nandyan na magkakaroon kayo ng biruan na hindi maganda. Pero kagaya ni David, tinawag si David na isang taong merong puso na kagaya ng ating Panginoon. Paano mangyayari yun? Napakamakasalanan ni David. Because he has a repented spirit. Kailangan mabilis tayong magbalik loob sa ating Panginoon so that you can have a pure heart. Dahil kapag meron kang pusong dalisay, nandun yung conviction ng banal na Espiritu sa iyo. Na alam mo, nagkamali ka, hindi mo patatagalin yan. Kung ang sabi nga ng Biblia, na huwag mong hayaan na ang araw ay lumubog na may sama ka, pwedeng magalit. Lalo na kung mali yung ginagawa ng tao. Pero huwag mong hayaan na lumubog ang araw na may sama ka ng loob dahil ikaw lagi ang talo. Yung taong kinakasamahan mo ang loob, tengang kawali, matigas ang puso. Samantalang ikaw, halos may stroke ka na, halos ma-heart attack ka na, hindi ka naman iniisip nun. Kaya nga ilagak mong lahat sa Panginoon, mag-ailit ka lang for a moment. Mahal, magkasakit ngayon, may swab test. Yung taong kinagagalitan mo, baka matuwa pa pag ikaw ay namatay. Ang sabi ng salita ng Diyos, I am still confident to see the goodness of the Lord in the land of the living, 27 verse 13. And in 31:15 ng Psalms, ang sabi doon, my times are in the hands of God. Ito ngayon sabi ko last time, pinapapost ko sa Facebook, in Isaiah 60, verse 22. Isaiah 60, basahin na lang po natin dito. Isaiah 60, verse 22. Ang sabi po ng salita ng Diyos in Isaiah 60, verse 22, at ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Even your smallest and humblest family will become a great as a powerful as a nation. When the right time comes, I will make this happen quickly because I am the Lord thy God. Kapag tama ang oras, hinug ka na sa tinatawag na beatitude dahil hindi ka na mainitin ang ulo, hindi ka na mareklamo, hindi ka na patamad-tamad, gagawin ng Diyos na mabilis na dumating ang lahat ng pagpapala sa iyong buhay. Kaya naantala ang pagpapala mo dahil sabihin mo sa katabi mo, hindi ka pa handa. But when the right time comes, ang sabi ng salita ng Diyos, I will make things happen quickly. Yung mga binibenta mo, mabebenta mo nang wala kang pawis na gagamitin sa iyong katawan. Dahil tama na ang nilalaman ng iyong puso. Naalala ko nga, sinabi ni Gideon, ako ay galing sa maliit na clan. Ako ay mahina among sa aming tribes. Pero ako ang pinili ng Panginoon. Bakit ako? Kagaya ng sinabi kanina, you may be from the humblest, from the smallest part of the family, but I will make you as great as a nation.
Hindi tumitingin ng Panginoon kung saan kang galing na lahi. Sabi nga ng Panginoon kay Amaziah, yung kasalanan ng iyong tatay, yung kasalanan ng iyong tinatawag na kalululuan, hindi na yan ipapataw sa iyo. You read the life of King Amaziah. Pero may problema eh. Yung problema ng tatay ng magulang, hindi ipapataw sa iyo. Pero yung problema ng anak, kargo ng magulang. Alam mo bakit? Dahil responsibilidad mo yung anak mo na huwag ma-addict. Ano nga po ba laro yun? Sa ML, ano ba yung Brother Talks? Yung mga laro ngayon. COC. Kala ko CAT. COC. O kung ano man yung mga tawag. Yung ibang bata ngayon, alipin sila ng gadgets. Pero tandaan mo, sabi nga ni Reverend Franklin, ang sabi nga, hanggat nasa bahay mo ang iyong anak, ikaw ang may control sa iyong anak. Dahil ikaw ang nagbabayad ng kuryente, ikaw ang nagpapakain, ikaw ang nagpapadala sa eskwelahan, kaya dapat sila ay sumunod. Dahil kapag sila ang sumunod, pinufulfill nila ang isa sa 10 utos ng ating Panginoon na may pangako, as you honor your parents, you shall have long and blessed life. Kung mahal mo ang iyong anak at gusto mo maitama ang kanyang buhay at gusto mo siya maging first honor sa iyong eskwela at gusto mo siya maging scholar na wala kang binabayad na tuition fee, ngayon pa lamang, ang sabi ng salita ng Diyos, train up the child the way that he should go so that when he grow up, he will never forget those teachings na inilagay mo. Ang sabi ng Panginoon, ang sabi ni David, tinanong ng Panginoon, how can a young man make his ways pure? By obeying the Word of God. Because your treasure is connected with the Word of God. Ang sabi ni David, ipagpapalit ko ang lahat ng kayamanan sa mundong ito, mapasa akin lamang ang iyong salita, Panginoon. And where is David right now? He is one of the most famous character in the Bible because he know how to touch the heart of God. At kagaya nga na sinabi ni Bishop Greg, nung siya ay nag-uumpisa sa tinatawag na pagbo-broadcast, wala siyang pera, pero meron siyang pananalig. Ang sabi ng may-ari, ng director ng TVN, kapag napusuan ka ng Panginoon, Bishop Greg, ang buong langit ay bubuksan niya para ikaw ay pagpalain. I would just like to read this in Amos 9. Basahin po natin in Amos 9, verse 3. Basahin po natin in Amos 9, verse 3. Ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos in Amos 9, verse 3? 13 to 15. Babasahin ko po meron po ba tayo diyang The Message Bible? Dahil napakadaling basahin ng tinatawag na, ano ba yan? King James. O sige, ito na lang, The Message Bible. In Amos 9 verse 13, yes indeed, it won't be long. God's decree. Things are going happen too fast that your head cannot swim. One thing fast that the heels of the other, you won't be able to keep up. Everything will happen at once. Lahat ng mga hinihintay nyo ng mga prayer request sa isang biglang kisap mata, mangyayari ito ng sabay-sabay. Mag-uunahan. Hindi mo tuloy alam ngayon kung ano ang una mong ipagpapasalamat sa ating Panginoon. Dahil lahat ng pagpapala darating sa lahat ng dako. Hindi lamang doon sa taong inaasahan mo, kundi sa lahat ng iyong titingnan. Ang sabi sa Book of Amos, everything I look on the right, I look on the left, I look above, I look below, I look in front, I look behind me. Everything I am surrounded with the blessing of God. Hindi na puro problema ang makikita mo sa iyong buhay, kundi puro pagpapala. Dahil tatandaan mo na ang buong daigdig, napapalibutan tayo ng kalangitan ng Panginoon. Amen. Kaya nga kapag may tama kang puso, magkakaroon ka ng tamang nguso. Kagaya ng tinatawag na kasabihan sa mundo, sky is the limit. Just imagine, kung tinatawag na sky is the limit, walang tapos ang pagpapala ng ating Panginoon. Because the Word of God says, in the book of Isaiah, chapter 40, I am an everlasting God. Ako ang Diyos na walang katapusan. Ako ang Diyos na walang pinagmulan. Ako ang Diyos na hindi napapagod na ikaw ay pagpalain dahil ang aking kayamanan ay hindi nauubos. At sinabi pa niya yun sa 60 verse 5, I will bring the wealth of the nation to your bosom. And it will be like a river that never ends. Just imagine, kung ang pagpapala mo ay kagaya ng isang ilog na hindi nagtatapos.
mapapaiyak ka na lamang sa sobrang saya. Kaya nga mga kapatid, laging i-connectan natin ang ating puso sa ating Panginoon. Kagaya ng tinatawag ng isang cellphone. Kapag ikinonekta mo ang iyong puso, inilink mo sa bank account mo, mabilis ka makapag-transfer. Kapag ikinonekta mo ang iyong puso sa ating Panginoon, mabilis kanyang daluyan, una, ng karunungan. Pangalawa, ng pagpapala. Pangatlo, ng otoridad. Because you are the head and not the tail. You are above and never beneath. You are in front and will never be behind. Dati kang kulelat, dati kang pinagtatawanan sa eskwelahan, dati kang binubuli. Ngayon, ikaw ay laging hahanapin ng mga tao dahil kakaiba ang respeto that you have gained. In closing, medyo mahaba po sana, papaspasan ko na konti. In Isaiah 57 verse 15, ang sabi dito, I am the high and the holy God who lives forever. I live with people who are humble and repentant, so can I restore their confidence in hope. So ang ating Panginoon, ang sabi sa 57 verse 15, ang Diyos ay nananahan sa iyo. Pero kailangan meron ka mapagkumbabang puso, mapagkumbabang espiritu, at laging nagpapatawad at humihingi ng tawad sa ating Panginoon. Sa ating pagtatapos, kung gusto mo maranasan ang kalangitan ng ating Panginoon sa iyong buhay, ang sabi ng Panginoon kay David, hindi ko naman talaga kailangan yung mga burnt offering ninyo eh. I just want a thanksgiving unto me. Gusto ng Panginoon na meron ka laging mapagpasalamat na puso sa ating Panginoon. Because one thing God wants us is yung tinatawag na integrity and trust sa ating Panginoon. Just read the Psalms 50 and Psalms 51. Makikita nyo na yun ang nais ng Panginoon, that you will have always confidence, trust, and integrity sa ating Panginoon. At mararanasan nyo, saan man kayo pumunta, ano man ang mahawakan ng inyong kamay, ano man ang matapakan ng iyong paa, kayo ay laging mapapagpala. Just always listen to the Word of God, to the voice of God. Isa lamang na nakita ko in the past weeks, kapag laging papakinggan mo ang salita ng Diyos, hindi ka niya ipapahamak. Dahil ang sabi ni David, if not for your word, O God, kung hindi dahil sa iyong salita, I have suffered from this pain that I am experiencing right now. Yung pinagdaraanan ni David, hindi siya makakain. Yung pinagdadaanan ni David, ang sabi ni David, mismong luha ko na ang aking kinakain dahil sa sobrang sakit ng mga sugat na meron ako sa aking katawan. Kaya kapag meron kang bukas na kalangitan, you will be like Elijah. You will be like Elisha, na kapag sinabi mo ang isang bagay, mangyayari ito sa iyo. Mismo yung lalagyan ng balo, hindi na ubusan. Kagaya ni Elijah, sa pamamagitan lamang ng ilang pirasong tinapay, ginawa niya yung ginawa ng ating Panginoon na pinarami niya yung mga tinapay. Kagaya ni Elisha na kung saan yung isang bayan, yung lahat ng mga babae at buntis ay namamatay, nang ipinanalangin niya yung mga babae at yung tubig na kanilang iniinom, sila lahat ay nagsigaling. You will be a blessing at all times because that's how and what is your purpose in life. That's how God creating you to be a blessing to bless many people in your life. Hindi ka maging kabigatan. At lagi mong tatandaan, kapatid, ang Diyos ay tapat sa masama at higit sa mabuti. Kaya huwag mong kaiingitan ang masama. Dahil ang masama, may kanyang oras siya ng pagbaksak. Ang Diyos ay nagpapabaksak ng ulan sa masama at sa mabuti. Ang Diyos ay nagpapasikat ng araw sa masama at sa mabuti. Ang Diyos ay nagpapasikat ng buwan sa masama at sa mabuti. But at the end of the day, those who endure until the end will receive the crown of life. Laging kakaiba ang iyong pagpapala kesa sa mga tao na nasa mundo. Ang nahuli, mauuna. At yung nauuna, malalagpasan mo rin. Dahil nasa iyo ang glory ng ating Panginoon. Kaiingitan kanila kagaya ni Aaron at ni Miriam. Ang sabi ni Aaron at ni Miriam kay Moses, "You're so unfair, Moses. Bakit ikaw lamang ang laging kinakausap ng Panginoon? Bakit ikaw lamang ang laging dinadaluyan ng pagpapala?" Hindi masagot ni Moses dahil ang katotohanan, Moses is the meekest man on earth, ang sabi doon sa Bible. He always obey and obey and obey and obey the word of God. Because when you obey the word of God, it shows that you always seek God. Dahil ang pagsunod sa Panginoon ay pagpapakita
na hindi ka na nabubuhay sa iyong sarili at hinahayaan mo ng Espiritu ng Diyos ang mabuhay sa bawat isa. When the Holy Spirit lives in your body, walang oras na mararamdaman mo na ikaw ay nanghihina o may problema sa iyong katawan. Because all these current trials na pinagdaraanan mo sa iyong buhay, it is incomparable. Hindi mo pwedeng ikumpara sa napakalaking pagpapala sa iyo ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. It's already 11 o'clock. Panginoong Yesus, nagpapasalamat po kami sa oras at sandaling ito, God, na binubuksan mo ang aming puso. Na makita, O God, that we are already blessed. And you want to bless us more. Pero pinipighati ka namin, Panginoon. Because of our disobedience, because we do not want to seek you, O God, forgive us. Forgive us for our laziness. Forgive us for our stubborn heart. Break us, O God. Mold us, O God. Basagin mo kami at muli mo kaming buuin, O God. Dahil laging ginagawa namin, O God, we always break your heart. So it's time to break our heart, O God, that breaks your heart. Basagin mo ang aming puso na laging binabasag din ang iyong puso dahil sa aming pagiging matigas ang ulo. Pero sa kabila nun, Panginoon, ang pananalig ay magtatapos, ang propesiya ay magtatapos, pero ang pagmamahal ay magpapatuloy. At ito ang aming nararanasan, Panginoon, sa kabila ng aming pagiging malamlam, O God, patuloy mo kaming hinihintay at patuloy mo kaming pinagpapala. Kaya, Panginoon, ihanda mo kami, O God, sa napakalaking pagpapala na inihanda mo para sa bawat isa. Pagpapalang hindi namin kayang kamkamin ng sarili lamang namin, kaya kailangan namin, O God, yung kantang tinatawag, so blessed I cannot contain it. I need to keep it away, O God. Kaya lamang kami nagiging madamot dahil sakto pa lamang aming natatanggap. Pero kahit sakto na ang natatanggap namin ngayon, O God, matuto kami, O God, na maging malaya sa pera at hindi mapagmahal sa pera because we are not a mammon, Panginoon. We do not worship the God of the mammon, O God. Hindi na kami, O God, magkakaroon ng worry sa mga problema, O God, because we know, O God, that we are more than conqueror, O God. You are shifting the season right now. You are making everything, oh God, so fast na mararanasan na namin yung matagal namin pinanalangin, oh God. Because we continue, we wait, and we have a good attitude, oh God, in waiting. Kaya salamat po, ikaw po ang maluwalhati at maparangalan sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus at ang lahat ng buhay ay magsabi ng Amen and Amen. Pagpalain po ang bawat isa ng ating Panginoon at salamat sa Diyos sa makapangyarihan at matagumpay na pagdadala ng mensahe. God bless po.